So, sinagawa po natin yung motorcade na ito sa ilalim ng Alyansa ni Inday Movement. Ako po si Alvin Sahagon, na presidente ng nag-organize ng motorcade para sa bagong mukha ng pagbabago. And isinagawa natin yung activity na ito sa araw ng EDSA Revolution para ipahiwatig po sa ating mga kababayang Pilipino na tulungan nyo kami at suportahan yung aming adikain, yung aming advokasya tungo sa isang progresibong bansa at saka yung tunay na magbabago makamit po natin sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sara Duterte Carpio kung magde-decide po siya na tatakbo bilang Pangulo sa 2022. So Mayor, kahit hindi po tayo magkakilala personal, so ini-encourage ko po kayo na sana ma-reconsider po ninyo na manukulan bilang Pangulo ng ating bansa. Ito po ay para na rin po dinggin yung hinaing at yung sigaw ng nakararaming Pilipino ng boses po nila ang nais na madinig. So kami po nagre-represent lamang po ng mga karamihan nating mga kababayan, lalo na yung mga nasa maliliit na sektor, yung mga maliliit na negosyante. So kami po ay nagiging daanan lamang or tulay ng mga nakararaming mga Pilipino na nais po na kayo ang sumunod na Pangulo. So, ini-encourage ko po kayo na sana madinig ang aming mga sigaw, running direct. Yun lang po. Ano bang qualification na nakikita mo kay Inday Sara para maging qualified as president? Number one na qualification na nakikita ko sa kanya is yung kanyang puso. Aside sa mga academe na kanyang na-achieve, yung kanyang track record bilang mayor at yung kanyang pagiging matapang at pagkakaroon ng political will, ang pinaka-importante po na qualification is yung meron kang puso para sa tao at para sa sambayan ng Pilipino. Yun po yung nakikita naming mga nag-organize ng alyansa na ito at kami po yung naniniwala na ito rin ang boses ng karamihang mga Pilipino. Pareho po ng mga sinisigaw. Isa lamang po ang sinasabi, running direct. Sa ngayon po, gaano na ba karami yung taga-suporta sa inyong hanay? Ngayon sa organization namin po pa lang is nasa mahigit kumulang 100,000 na and dumadagdag pa ng dumadagdag yan kasi marami po nakikipag-coordinate po sa aming opisina na kung saan nagpapaabot din ng kanilang suporta para kay Ran, kay Inday Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2022. So marami pong mga nakikipag-unaya sa aming mga grupo, organisasyon, hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang part ng mundo. Kinilas message para kay Mayor Sara? Mayor Sara, kung ano man ang magiging desisyon mo sa susunod na campaign period sa 2022, irerespeto po ng organization yan. Katulad ng sinabi ko sa press conference sa harap po ng maraming media, inirerespeto po namin kung ano man ang magiging desisyon ninyo at kung sino man ang nanaisin yung suportahan bilang inyong magiging kapalit or kapalit ng inyong ama sa susunod na election, siya rin po ay aming susuportahan. Pero narito po kami sa ngayon, sa kasalukuyan, kasama ng alyansa ng Inday Movement na ito, na naghihimok na ikaw sana ang tumakbo at tumayo na bagong leader ng ating bansa. Okay, kami po ay Alyansa ni Inday Movement. Ipapakilala ko muna sa inyo mula sa aming kaliwa. Siya po si Kuya Sherwin Jumong Sanchez. Yan, kami po, palapakan na natin si Kuya Sherwin Jumong Sanchez. Malaki po ang grupong nire-represent nila. So almost nasa 700 to 800,000 yung grupo nila. Fraternal, lahat ng grupo ng mga fraternities. So mamaya po, bibigyan natin sila ng chance na magsalita. Sa kaliwa po, ang pinakamaliit po sa buong Pilipinas. Kasama niya po dyan sila Bong Alvarez at lahat ng grupo ng Legends. Walakpakan po natin. Ang pinakamaliit na si EJ File. At syempre, isa po sa mga kapanahunan natin, isa sa pinaka magagaling na dancers. Kaya palapakan natin si James. UMD. Sample daw pare, sample. Anong kanta ba yan? Anong kanta?
Always ba? Always, always. Testing. 1, 2, 3, game. Sabay-sabay daw kayo. 1, 2, 3, go! Okay, okay. Siyempre, lalagpasan ko po itong dalawa. Papakilala ko po sa inyo ang isa po sa mga pundasyon ng Agila. Ayan. Si Kuya Boots. Okay. At siyempre, mula noon hanggang ngayon, ito po mga laging tinatawag pagkapasay, mga tinatawag na mga presidente, senatoriable, si Tiger. Ayan. At siyempre po, papakilala ko po sa inyo ang napakaganda at napaka-sexy naming si Attorney Glynis Cabansan po. Ayan. At siyempre ako po ang inyong lingkod, ang ating Secretary General. At siyempre ang ating pong Presidente. Siya po ang nangunguna sa lahat ng activities po natin dito sa AIM o Alyansa ni Inday Movement. Nga po pala, ang AIM o Alyansa ni Inday Movement ay global na po. Meron po tayong Hong Kong chapter, Macau chapter, Singapore chapter, meron na rin tayong Italy. Ayan, may Italy po tayo. Sabay-sabay po. Ngayon, as we speak, naggagawa rin po sila ng activity doon. So, i-feed po namin sa inyo yung mga videos, photos ng ating mga kapatid na OFW na nakikisa sa panawagan na tumakbo po si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. So, ito po, papakilala ko po sa inyo ang aming presidente. Siya po ang presidente rin ang nagtatag ng Advocate Change Club. Ngayon naman po siya ang nangunguna sa ating pagkilos upang isulong ang pagtakbo ni Mayor Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin si Pres Vince Sahagul. So we are now ready to answer questions. Daga, dalag-lag. Pwede na po kami sumagot ng mga tanong. Yes, ma'am. Parang may extra mic po. Ito na lang yung isa. My question is for the President. Ang pogi-pogi ng Presidente na. Kasi kaibigan ko siya before, nung kami ay mga alipin pa. Ngayon, alipin pa rin ako. Siya ngayon hindi na. Anyway, Mr. President Sahagul, gusto ko lang sana makuha yung reaction from the group or as the President kung ano po yung reaction niya regarding sa pronouncement ni Sara Duterte that she will not run at nirereklamo po niya yung mga running diagram na mga nakalagay na tarpaulin. Any reaction, sir, sa amin? Una sa lahat, hindi magkakaroon ng alyansa ni Inday Movement kung mismo si Sara Duterte is mag-a-announce siya na interesado siya sa pagpo as president at even yung kanyang ama na si President Duterte. And one of the reasons why nandito tayo lahat ngayon is because we want to encourage her and her family to support and consider or reconsider running as president in 2022. Pagdating naman dun sa mga tarpaulin, sa amin, sa Alyansa, hindi po namin i-encourage na magkaroon or magsabit ng mga tarpaulins. Kasi una po makalat. Although, it's not actually illegal or wala siya sa parameters actually ng COMELEC na magiging bawal o masama magsabit ng tarpaulin. Especially kung nakalagay lang naman yung run, sararan, or run, o kailan. Hindi naman po siya masama. Ang sabi nga ng COMELEC spokesperson dyan is, it will even fall short, diba, ng as a campaigning daw. Hindi po siya mai-consider as campaigning. Kasi ito po is just an expression of freedom of speech. We're just expressing our own opinion. And ito po ay naghihikayat lang o nagmumugtahi. Sa grupo po namin, hindi namin na-encourage ang pagsasabit ng mga tarpaulin. And may mga ilang grupo na probably hindi po sa amin, sa side namin, meron po talaga nagsasabit ng mga tarpaulin na yan. And wala naman po magiging masama kung itatanggalin po yun. And we actually encourage nga yung iba na as much as possible wag na magsabit ng tarpaulin. And hindi naman po kasi kailangan. Ang kailangan lang po natin yung boses natin marinig. Lalo-lalo na nila Mayor Sara Duterte.
magandang tanghali po. Jack Batalyones po, ABS-CBN. Sir, tanong ko lang yung grupo na nyo, yung Alyansa Inday, ay binuo specifically for this or ano po ba talaga na yun, sir, ng grupo at yung composition po ba, sir? Funding, ganun po. Well, this is in the spirit of volunteerism. Nabuo po yung ganitong klaseng samahan. I-encourage po namin ang mga iba't ibang mga grupo na sumusuporta sa pagkampanya, lalo-lalo na noong panahon ni Presidente Duterte, at saka yung iba pa mga grupo, sektor sa lipunan natin na talagang nais yung panunungkulan ng Pangulo. So, marami po, makikita naman po natin talaga na talagang boses ng mga karamihan ng mga Pilipino, talagang isinisigaw po nila na si Duterte po ay magpapatuloy ng kanyang nasimulan na pagbabago para sa ating bansa. Actually, napakaliit po ng isang termino para matapos po yung nasimulang pagbabago na yan. Eh, marapat dapat naman na may magpapatuloy nito na isang tatayo na isang Pilipino na katulad ni Inday Sara na nagre-represent po sa mga kababaihan natin na kung saan an epitome or an epitome of woman empowerment or nakikita po natin si Inday Sara as a empowered woman na nire-represent po niya yung ating inang bayan. And wala po kami makikita kasi na ibang kwalipikado pa sa ngayon na pwede bumali or pumalit sa butihing presidente po natin kundi sa katauhan po ni Inday Sara. Kaya po narito kami para himukin po si Mayora na why not i-consider po niya tumakbo bilang presidente. Sana nasagot po. Maraming salamat. Additional to my question, so ano yung particular na may tutulong ng lista nyo for Sara to run, or ano yung mga parang platform nyo para makumbinsi ng todo si Sara to run, at saka ano yung mga programs na ilalakad nyo para sa kanya, makatulong para sa kanya? Kagaya po ng ginawa nating motorcade, may mga activities na ginagawa rin po yung mga grupo natin na sa ilalim ng Alyansa ng Inday Movements, lalo na sa iba't ibang bansa, mga activities na kung saan nag-i-evoke or nag-spread ng awareness, lalo na sa mga kababayan natin na lalo pa natin palakasin, by tingin yung ating suporta. Huwag po tayo mapapagod. Kasi ginagawa po naman natin ito hindi para sa pansariling kapakanan ng individual, hindi para sa ating sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na sa ating bayan. So yung mga activities na ginagawa po natin dito, kabilang na dyan yung mga social media activities, lalo-lalo na po, lagi kami nag-create ng mga Zoom meetings sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati po sa ibang bansa, nakikipag-coordinate po kami. So hanggang sa darating na halalan, kung sakaling mag-decide po si Sara Duterte, lalo po namin paintingin at papahingayin yung ating suporta sa ating magiging bagong Pangulo. Kung ano man ang magiging desisyon po ni Mayor Inday Sara Duterte po, irerespeto po namin siya. Pero sa ngayon po, kami po ay nakikiusap at humihingi ng suporta sa marami nating mga kababayan na tulungan din po kami mapahatid yung ating mensahe na sana po, Run Inday Run. Sir, pwede mo makainig kayo kami ng mensahe ninyo ngayong celebration po ng 35th EDSA People Power Anniversary. Do you have any message or ang inyong grupo? Yung ika-35 anniversary po ng People's Power is very memorable, lalo na po sa akin kasi ito po yung unang pagkakataon na natatandaan ko noong 1986. Ako po ay na-inspire at nagkaroon ng pag-asa para sa ating bansa na magkaroon ng tinatawag natin na pagbabago. And hindi ko nawawalan ako ng pag-asa na darating po yun para sa ating bansa. And nung naupo po si
si Duterte, Presidente Duterte sa posisyon, nabuhay pong muli yung aking pag-asa na magkaroon or makitaan ng talagang tunay na pagbabago na progresibo itong ating bansa. And naniniwala po ako na kung pwede pong maging catalyst of change, kumbaga sa ating bansa, yung katauhan na katulad ni Duterte, lalong-lalo na po sa kanyang magiging successor o yung sa kanyang susunod na mga mamumuno sa kanya, lalong-lalo na po kay Mayor Inday Sara na sa ngayon, sa tingin namin, siya po ang pinaka-kwalipikadong papalit, if ever po, na bibitawan ng Duterte yung kanyang posisyon. Siya lamang po yung nakikita namin na kwalipikadong pumalit. And itong EDSA revolution po, hindi po ito pag-aari ng isang kulay lamang. Ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. And tayo po mga mamamayang Pilipino ay dapat magkaisa, lalong-lalong na sa araw na ito. Hindi po natin kailangan bahiran ng anumang kulay ng politika. Wala itong kulay ng dilaw o pula o puti. Lahat po tayo dito ay nagkakaisa and lahat po tayo ito, ginagawa naman po natin ito para sa mga Pilipino at para sa ating bayan. Maraming salamat. Sir, Glenn Margot, Miss Double po sa GMA. Sir, anong reaction ninyo? Sinasabi lagi ng some are saying na mind conditioning na lagi kong ginagawa ninyo. But the truth is, tatakbo naman talaga si Mayor Inday. Well, wishful thinking, sana tumakbo po. And if this is what we call a mind conditioning, wala naman po ako nakikita masama po doon. And we're only doing what we can. And naniniwala po sa kasabihan na kung hindi natin ito gagawin, sino po ang gagawa? And always remember po na natatandaan ko yung kasabihan na tumatak sa isip ko palagi na evil triumphs when good does nothing. And ako po, naniniwala ko na yung ginagawa po natin is isang good deed na dapat natin i-share sa mga kababayan natin, ipahiwatig natin sa mga kababayan natin na itong ginagawa nating action na to or activity na to, hindi po ito pang sarili. Kami po nagkaisa po dito, wala po kami mga bahid na anything na politics. Kami po ay nag-ambag-ambag para lamang po ito mabuhay yung advokasya nito. Isa lamang po ang hangarin namin sa ikaunlad po ng ating bansa at syempre yung mga mamamayang Pilipino po natin, kailangan magkaroon po ng talagang pagbabago sa kanila, hindi lamang po sa pinansyal na buhay nila, pati na rin po sa kalagayan natin sa mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. So, itong EDSA revolution na to, isa po itong simula ng ninanais nating lahat na pagbabago. Hi sir, Greg Rivera po from TV5. Sir, we're 7 months to the filing of Certificate of Candidacy in October. What if Mayor Sara ay hindi nagbago ng desisyon? Do we have strategy, plans on how to probably secure a spot for her? Like what happened in 2015 when President Duterte ran in presidency as substitution for Martin Dino. Come the filing of election period, whatever the decision ni Mayor Sara Duterte at ang kanyang pamilya, we will be respecting it. And we respect that. And whoever na ituro nila na kailangan nating suportahan, and we believe that whatever judgment they will pass on to be the right successor sa bansa natin, tayo po, kami pong lahat, magkakaisa po tayo para ito po suportahan. And patuloy pa rin po tayo sa ating advokasya at yung pagnanais na pagbabago na yun. And we will pray na sana yung ano man maging decision nila, it will be for the best of everyone. Sir, follow-up lang. We're saying we're seeing Mayor Sara as someone who could extend or sustain yung legacy ni President. Maybe get the specifics of ano yung tinutukoy po natin ng pagbabago as we are saying it could be a catalyst of change under this administration. Well, number one siguro probably is yung political will. Kasi during the past
during the past mga administrations, I think that's what's lacking with our Philippine leadership. It's the political will to do things na against sa maraming mga tao or against sa maraming mga negosyante na malalaki. And yun ang kailangan natin na liderato dito sa bansa natin. A person with a strong political will who can go against everything, kahit na gaano kalaki man yung nasa harapan nila, hindi sila natatakot. Number one na kinatutuwa ko na kailangan maipagpatuloy dyan is yung laban natin sa droga. Kasi I personally witnessed that in the past administrations kung gaano ka-worse yung ating drug case, yung ating environment when it comes to drugs. Ako mismo nagkaroon ng takot. Ako mismo nagkaroon ng walang tiwala sa mga mambabatas natin, mga kapulisan. Ako po nagkaroon ng almost hopelessness sa sarili nating bansa. Now, but when Duterte took power, yun po yung nakita ko na hope. Kumbaga yun ang kinapitan ko, and yung pagbabago na pinapangarap ko, yung pinapangarap namin, ng mga nandito ngayon sa harapan ninyo, yun po yung aming kinakapitan ngayon. Yun yung gusto namin na mapagpatuloy. Kasi nakakatakot po yung bansa natin mismo, mapasa kamay ulit sa mga nakaraan na administrasyon na kung saan napakadilim na tinatahak, wala tayong direksyon na makitang malinaw. Kaya nagkakaroon ng malaking diskriminasyon lalo sa mga mahirap at saka sa mga mayaman. Ngayon po, nagkakaroon po tayo ng pag-asa. I believe yun yung kailangan natin. Mamanatili po yung pag-asa ngayon. Sir, last na lang from my end. Sir, since sabi ng volunteerism itong alyansa in the movement, but are we planning to work with a political party in the future in the process of convincing Mayor Sara to probably run for presidency? To probably run for presidency. Are we planning to work with a political party in the process of convincing Mayor Sara? Actually, whatever means necessary to convince the President. Marami po kami mga strategists naman na kasama dito sa alyansa. Marami po kami mga abogadong kasama rin at mga negosyante na maliliit at malalaking negosyante. Meron din po. And kasama rin po natin dito yung mga social civic organizations, mga NGOs. Marami po mga nag-aambag ng kaalaman and ng mga dapat natin na gawin para makumpinsin po si Mayor Sara Duterte na tumakbo. And I believe whatever it is that necessary na dapat natin gawin, marami po akong katulong dyan para may sakatuparan siya. So do we have a political party in mind to work with? Sa ngayon po wala pa. Thank you. Hi, good afternoon, CNR Kanya from CNN Philippines. Yung sa event niyo po kanina, do you have an estimate how many joined? And kung meron pong similar events around the Philippines, meron po tayong number kung ilan po yung nag-participate? More or less, nasa mga 1,000 yung attend na individual. So sa ngayon po, we try to limit it as much as possible kasi because of the current situation of the pandemic. So, kaya lang hindi natin mapigilan yung iba nating mga kasamahan, mga babae na talagang gusto nilang mag-participate, gusto nilang ipakita yung kanilang nararamdaman, gusto nilang marinig yung kanilang boses. And hindi lang po yung event na to nagaganap pati po sa ibang bansa. Meron po tayong mga pino-coordinate ng mga OFW, lalo na nagsasagawa rin sila ng kanya-kanya mga activities para po makatulong sa pagpapaakatid ng ating mensahe sa Pangulo. Sir, yung 1,000 dito lang sa Manila or nationwide na po? Yung 1,000? Yes, dito pa lang po sa Manila po yan. Okay. Tapos sir, related po yung alyansa ni Inday movement dun sa, di ba may Run Sara Run naman? Kasi ito naman, Run Inday Run. So is it the same or Actually, related po? magkahiwalay po yung grupo namin, pero mayroon po coordination between their group at saka sa grupo rin naman po namin. So meron po mga miyembro po kasi ng Run Sara Run na kaalyansa din po natin, pero magkaiba po yung grupo namin ni Run Sara Run at saka si Run Inday Run. Sir, so yung motorcade noong February 18, hindi po sa inyo? Opo, hindi po kami kasama rin. Pero sa ngayon, may mga kasama po kami na galing po din naman sa grupo nila.
he can participate at pag-coordinate. Okay. Sir, so connects ko si Mayor Sara for comment about the motorcade. And she said something like, parang narinig ko po ang panawagan nila, hindi na kailangan mag-motorcade at mag-carpooling. Gamitin na lang ang pera para sa mga nandito. So, any comment on that? Well, ano po yan, it's going to be her opinion, and nire-respeto ko po yung kanyang komento na yan, kanyang opinion na yan. And we're just exercising our rights then as a Filipino citizen, na meron din po kami karapatan or freedom to express our opinion as well. And we did that expression sa pamamagitan po ng motorcade na to para sa kanya. Sir, and then last on my part, nakita ko po kanina yung name ni former Gov. E.R. Ejercito. So, are there any other parang personalities po na parang supportado po itong Inday brand movement? Marami kasi kaming grupo, maraming mga personality na gustong sumali, ipag-alyansa rin po para maipakita yung support nila. Marami din po mga government officials na nagpapahatid din ng kanilang suporta. So, sa alyansa rin ito, hindi ko lang may bibilang kung sino pa yung iba, pero marami po sila. Ano lang i-follow ko yung sa mga other groups nga po, di ba, na nag-organize din ng mga events. Kayo ba nakikipag-usap sa kanila o nakikipag-coordinate na mag-isa na lang para ma-avoid yung confusion? Actually, hindi po kami kasi meron po silang sariling strategy, sariling galaw. Hindi naman po namin sila pwedeng masaklawan. Pero yung sa activities naman po namin, sila po nakipag-coordinate naman yung iba para makilahok din sa hindi naman namin sila pinipigilan. Kasi ang alyansa ni Inday naman is samahan ito ng mga iba't ibang organisasyon. And yung mga iba't ibang organisasyon, independent po naman sila sa kung ano man ang gusto nilang naisip ng mga activity na gagawin para sa paghihimok din kay Mayor Inday Sara. Pero sir, sa tingin ninyo mas maganda kung iisa na lang kayo? Yes, yun po yung ilayunin talaga namin na mapag-isa, mapag-unite para mas malakas ang ating process at marinig sa taas. Sir, last na lang na question po. Ano masasabi ninyo si Mayor Inday namumuna dun sa Octa Research Survey, both presidential and vice presidential? Number 1. Yes, isa po yan sa dahilan po na kung bakit inihimok din namin si Inday Sara na tumakbo. Kasi karamihan po ng population talaga ng Pilipinas, mga kababayan natin, mga Pilipino, iisa lamang din po ang kanilang saloobin. And nakakalungkot naman na if ever hindi man po tatakbo si Inday Sara sa pagka-presidente, nakakalungkot naman na marami din mga kababayan natin na hindi po maririnig yung kanilang boses. So narito po kami para yung mga even maliliit na boses sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas, ay pagkakataon nyo na po na marinig. Yun lamang po. Sir, Jeff Batalyon sa ABS-CBN. Sir, kunin ko reaction nyo. Sir, una, tingin nyo kaya talaga ni Mayor Inday Sara na mag-lead ng isang yung bansa natin, sir? Kasi kaya ako sir tinatanong, kung papakinggan natin yung statement ni Pangulong Duterte, ang trabaho daw ng Pangulo ay hindi para sa isang babae. Anong reaction nyo? I'm very much confident dun sa qualification ni Inday Sara. Gaya nga na sinabi ko kanina, she is an epitome of an empowered woman, and she actually represents all the Indays in the Philippines. And naniniwala ko na ang bansa natin is nangangailangan din siya ng kalinga ng isang ina. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon na kung saan nagsisimula pa lang po yung ating bansa tungo sa progresibo at yung tinatawag natin na tunay na pagbabago. And after po ng panunungkulan ni Presidente Duterte, isang maalagang kalinga ng ina ang kailangan naman po na susunod na hahawak sa ating bansa. Naniniwala po ko sa qualification ni Inday Duterte. Unang-una po, kasi hindi ko na isa-isahin yung mga facts. Kasi lahat po yan, makikita nyo naman na sa social media,
At kahit sinong tao tanongin ninyo kung ano yung nagawa niya sa mismong Davao City pa lang, makikita natin kung ano yung mga naging accomplishment niya matapos iwanan, ipagkatiwala ng kanyang ama yung kanilang syudad. And ganoon din po ang nakikitaan natin ng possibility na mangyari sa ating bansa. Yun lamang po, meron pa po pagtanong. Good afternoon, sir. From UTV News, Catherine Adricho. Sir, paano kung hindi pumayag si Mayor Sara Duterte para tumakbo bilang Pangulo? Ano po sa tingin niyo ang sunod na magiging hakbang ng grupo? So come the campaign or election registration, we will respect kung ano man ang magiging desisyon ni Sara Duterte po. Kung hindi siya tatakbo, sino man ang kanyang ituturo na magiging kwalipikado na pumalit sa kanyang ama, yun din po yung aming susuportahan. Pero sa ngayon po, sabi ko nga, ang alyansa na ito ay isa sa paghihimok sa kanya na wala nang ibang pwedeng pumalit sa kanyang ama kundi siya. Pero sir, do you think, bukod po kay Mayor Sara Duterte, meron pa po ba kayong napupusuan bukod sa kanya? Sa ngayon po, wala pa. May additional question po po, sir. Ano po ang opinion niyo sa ina na nagsasabing magiging life cover like daughter daw kung sakaling tatakbo bilang Pangulo sa Mayor Sara Duterte? At magiging katulad lang nito si Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong hindi magandang pamamalakad sa bansa? Gaya ng sinasabi ko kanina, after ng panunungkulan ni Presidente Duterte, na kung saan meron siyang kamay na bakal na ipinatupad sa ating bansa. Ang kailangan ng bansa natin is yung paghilod or paghiling. At makukuha natin yan sa pagkalinga ng isang katulad ng ina sa katayuan po ni Sara Duterte. So kailangan po ng bansa natin ng healing. And si Sara Duterte po ay nakikita natin na kung pwede pong gumawa niyan para sa atin. Sir, nililiwanag ng PMI News. Sir, anong stand ng Eagle Fraternity dahil ever since sa lahat ng lakad ng Inday, laging kasama sila? Fraternal Eagle. Fraternal Eagles. Yes. Ako po, kasabi rin po ako ng Fraternal Eagles sa Matigas. Ako po yung Vice President sa Santa Rosa, Laguna. Ang fraternity na yun is independent naman po siya. Wala po siyang political stance. Ang mga individual lamang po ang nagkakaroon ng kanya-kanyang mga opinion or kung sino man yung kanilang gustong suportahan. And gaya nga na sinabi ko, malaki sa porsyento ng bansa natin, hindi lang sa Fraternal Eagles, malaki ang porsyento niya na supporters po talaga yan ng Duterte administration or nung nangangampay niya si Presidente Duterte. And hindi po natin mapagkakaila na ang talagang boses talaga ng karamihang Pilipino ang isinisigaw pa rin, Duterte. So, sa lagay naman ng Fraternal Eagles, wala po kami pinapanigan na kahit sino bang political stance or susuportan. Individual lamang po yan na action ng bawat isang miyembro. Maraming salamat. Sir, lagi niyo pong binabagit kanina yung qualification. Pwede po bang malaman kung ano yung nakikita niyong mga qualification kung bakit si Inday Sara yung pinili niyo? Ang una po, matapang, mayroon siyang political will, and hindi po siya natatakot. And isa po, matalino, educated, isa po siya ganap na abogado. Meron po siyang rank na colonel sa military. So, lahat ng aspeto na kailangan na qualification ng isang liderato, nakikitaan po natin sa kanya. At ang pinakamahalaga po dyan is yung kung ano yung puso niya. Kung ano yung puso na kung saan nakaka-relate po siya sa mga Pilipino. Lalo na din sa mga mahihirap. Meron na ba kayo napipisil na magiging tandem niya as Vice President? Sa ngayon po wala pa. Pero kung sino man yung mga magiging pipiliin
po niya na magiging katandem, susuportahan po ng organisasyon at ng Alyansa ng Inday